Ito daw pong kampo ni Sara Duterte, kinukonsidera daw po mga kababayan yung panibagong perjury complaint versus Ramil Madriaga. Ibig sabihin, tatadtarin nila ng perjury complaint. Ito pong si Ramil Madriaga, bakit daw? Basahin po natin itong balita na nakita po natin sa Abante. Sabi po dito, ayan, kinukonsidera umano ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paghahain ng panibagong perjury complaint laban kay Ramil Madriaga kaugnay ng kanyang supplemental affidavit sa House Committee on Justice noong Abril 14. Sabi pa dito, inihayag ito ni Attorney Salvador Paulo Panelo, abogado ni Duterte, matapos ihain ang reply affidavit sa Office of the City Prosecutor ng Taguig kaugnay ng perjury complaint na unang inihain ng Vice Presidente laban po kay Madriaga noong Marso 4. Sabi pa dito, hindi pa aniya kasama sa nasabing reply ang supplemental affidavit. Ito daw pong si Ramil Madriaga. Ayon kay Panelo, kailangan pa itong ikonsulta sa defense team ng Vice Presidente kaugnay ng mga impeachment complaint laban po sa kanya. Sabi pa dito daw ni Panelo, basahin po natin, whether matutuloy immediately or later on, nakadepende yan kasi kailangan nating isang guni iyan sa impeachment defense team. It's more of strategy thing. Do you want to show your cards before the impeachment trial? It's more than anything else. Yan po yung sabi mga kababayan nito pong si Paulo Panelo, anak ni Salvador Panelo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, sinasabi nila na nagsinungaling daw etong si Ramil Madriaga, kaya sasampahan na naman nila ng panibagong perjury complaint mga kababayan, or sinampahan nila ng panibagong perjury complaint. So ngayon, para sa akin mga kababayan, talagang wala na silang magawa. Ano po, kumbaga magkaso na lang na magkaso, gamitin na lang yung batas para na sa ganun mga kababayang takutin yung mga taong nagsasabi at nagbubulgar ng katotohanan patungkol po sa mga ginawa ni Sara Duterte nung panahon na siya po ang mayor hanggang sa panahon na siya po ay naging vice presidente. So ngayon, yan yung mga paraan nila. Ano po, ang abusuhin ng batas at gamiting pang-weaponize laban po dun sa mga tao na naglalabas ng katotohanan laban kay Sara Duterte. Alam nyo ba mga kababayan, hindi ko rin masisisi etong mga abogado ni Sara Duterte kung bakit nila ginagalingan ngayon. Di ba may lumalabas na balita ngayon na si Sara Duterte daw, allegedly mga kababayan allegedly, namaturaw ng laptop. Dahil siguro mga kababayan, hindi na maalaman kung ano po yung kanyang gagawin. Kaya ang ginawa niya mga kababayan, nambato siya ng laptop allegedly sa isa sa mga abogado po niya. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, so ngayon, pakinggan natin yung video about dyan. Sabi dito, Ramil Madriaga lalong nabaon daw sa sariling kasinungalingan. Ayon daw po dito kay Paulo Panelo. I-play po natin mga kababayan. Naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Naghain ng reply affidavit ang kampo ni Vice. Wala, talagang inaabuso na ang proseso ng batas ng kampong ito ni Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, wala na Si Sara Duterte pahina na sa survey. Kita nyo, inaabutan na nga ni Raffy Tulfo. Konti na lang mga kababayan, kung mag-aanong si Raffy Tulfo natatakbo sa presidency, baka matalo niya na si Sara Duterte. Kasi nga ngayon pa lang, nagtatay na, naabutan na ni Raffy Tulfo sa survey, ito pong si Sara Duterte, at tinambakan pa nga ni Raffy Tulfo mga kababayan si Sara Duterte sa Luzon. Ibig sabihin, malakas mga kababayan, or palakas ng palakas, etong si Raffy Tulfo kahit hindi pa nag-a-announce na siya po ay tatakbo. Anyway, tuloy pa natin. Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga noong April 14 kaugnay ng reklamong perjury laban sa nagpakilalang bagman ng pangalawang Pangulo. Ayon sa abogado ng Vice Presidente, bigo umano si Madriaga na sagutin ng maayos ang mga ebidensya laban sa kanya at lalo pa itong nabaon sa sarili niyang mga kasinungalingan. Binigyang diin sa reply affidavit na imposible ang mga aligasyon ni Madriaga na nagtrabaho siya para sa Vice Presidente simula noong 2018 kabilang ang pagbuo umano ng isip. Wala kasi mga kababayan, talagang napaka para sa akin yung supplemental affidavit po ni Ramil Madriaga, napakalakas niyan. Kasi kung titingnan niyo nung binabasa ni Ramil Madriaga, alam niya kung paano mga kababayan sasabihin
yung mga naging karanasan niya, alam niya kung paano isasalaysay, mga kababayan, yung pagpasok niya dito po sa kampo ng mga Duterte. Alam niya lahat eh. Alam niya yung mga inutos sa kanya. Alam niya yung mga ipinabili sa kanya. At alam niya rin, mga kababayan, kung paano siya ginamit ni Duterte bilang dummy account na pagtataguan ng pera niya. So mahirap po pasinungalingan yan, mga kababayan, lalo na at itong supplemental affidavit po ni Ramil Madriaga ay sinumpaan niya po yan. Pilipinas at ang paghawak ng mga confidential funds. Sa mahigit 300 pahinang complaint affidavit ni Vice President Sara, mayroong 7 testigo at sapat na mga dokumento na nagpapatunay na hindi kailanman naging empleyado ng gobyerno o ng Office of the Vice President si Madriaga. At saka take note, mga kababayan, ha, si Madriaga po isa sa mga tauhan ni Sara Duterte para sa confidential. Alam niyo po 'yon. Kumbaga parang right hand ni Sara Duterte sa Ramil Madriaga sa mga gawain, mga kababayan, na sila lang dalawa ang nakakaalam. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba maliwanag na hindi empleyado ito pong ng OBP or ng gobyerno, etong si Ramil Madriaga, pero tao siya ni Sara Duterte. Magkaiba po kasi, mga kababayan, yung empleyado ka ng opisina mo o empleyado siya ng opisina mo at empleyado mong personal. Nakukuha nyo yung pinupunto, mga kababayan, si Ramil Madriaga, empleyadong personal ni Sara Duterte. At hindi naman po siya empleyado, hindi naman sinabi ni Ramil Madriaga na siya ay empleyado ng OBP or ng DepEd sa panahon ni Sara. Ang sinasabi ni Ramil Madriaga, siya ay inutusan sa mga gawain, mga kababayan, ng pagdi-deliver ng pera. Ibig sabihin, si Ramil Madriaga ay personal na tauhan ni Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. Hindi po siya tao ng gobyerno. Inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng Easy Pilipinas. Alam nyo, kung naging abogado lang sana ako, mga kababayan, baka tinalo ko pa to sa kaso eh. Kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship. Isa sa mga pinabulaanan ng kampo ni VP Sara. Hindi nga, paano nga kasi, mga kababayan, hindi magiging batayan yun? May video, hinahanap ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. May video, binati ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. May mga video si Ramil Madriaga na kilala yung mga kaalyado na malalapit kay Sara Duterte. So paano hindi naging kilala ni Sara Duterte etong si Ramil Madriaga? Sara ay ang ipinagmamalaking ebidensya ni Madriaga na isang larawan mula sa isang virtual meeting kasama ang Vice Presidente at ilang kilalang personalidad. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yan ang sabi niya sa counter affidavit. Paliwanag ni Attorney Panelo, ang naturang Zoom meeting noong January 12, 2022 ay isang malaking pagtitipon ng parallel groups na dinaluhan ng halos 100 individual at hindi ito patunay na may malapit silang ugnayan. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon at ito po yon. Dito po galing yan. Ma'am Pamela Morimoto, mega love shoutout po ha. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. Paano kami makakasigurado na yan talaga yon? Baka mamaya, ibang meeting yan na naandudun din si Ramil Madriaga, pero i-connect nyo yan doon sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga para palabasin na sinungaling si Ramil Madriaga at totoo yung sinasabi nyo. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. Bukod dito, inilanta din ng kampo ng Vice Presidente ang isang text message ni Madriaga kung saan sinabi nitong magsisilbi siyang state witness laban kay VP Sara upang makalabas siya ng kulungan. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa May 18 kung saan bibigyan ng pagkakataon si Madriaga na Alam niyo, madaling pikein yung text message na yan. Dapat ipa-authenticate muna nila sa NBI para na sa ganun kahit gamitin nila, mga kababayan, walang problema. At saka yung pinapakita ni Attorney Panelo
na mga litrato, mga kababayan, sana bago niya ipakita yan, ipa-authenticate muna niya sa NBI para magkaalaman kung totoo ba yan or hindi. Paghain ng kanyang rejoinder affidavit bago maglabas ng resolusyon ang piskalya. Samantala, kumpiyansa naman ang kampo ng asawa ng Vice Presidente na uusad ang reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Executive Director at 4 na miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Jerby Luistro, Chel Jokno, Percy Sendanya at Laila de Lima. Kaugnay ito ng umano'y sa buwatan sa pagsasapubliko ng bank records ni Attorney Carpio at VP Sara. Paliwanag ng abogado ni Attorney Carpio, bagamat ang Quezon City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice na ang namumuno ay kaalyado ng administrasyon, gagawin ng piskalya ang trabaho nito na pagtataguyod sa batas batay sa merito ng reklamo. May right to privacy din po ng individuals eh. Kasi if we follow that logic na right to accountability of public officers is absolute, kahit sino lang pwede nila pasabina, kahit hindi asawa ng VP. Yung pagpalaman po namin, nasa batas naman yan eh, di ba? So we do hope, no, of course, that they will see it the way we see it, di ba? Na makita nila na may violation nga nung Anti-Money Laundering Law, ang Bank Secrecy Law, tsaka nung Data Privacy Act. Direkta na ring itinanggi ni Attorney Mans Carpio ang aligasyon na mayroon umano silang mahigit 6 na bilyong piso sa bangko. Hindi mo, eto na nga ang problema dito, mga kababayan, kahit nakita na natin yung resibo, nakita na ng taong bayan yung resibo, itinatanggi pa rin. Wala daw 6.7 billion na laman, mga kababayan, yung bangko ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Kita na nga yung resibo eh. Kita na nga yung outflow, inflow ng pera. So bakit mo pa itatanggi? Nasaksihan na yan ng taong bayan. At saka kung walang katotohanan niya, ganito na lang, mga kababayan ha. Eto na lang isipin nyo. Kung walang katotohanan yan, bakit nang gagalaite si Mans Carpio na nagdemanda laban po sa BSP at saka po sa AMLAC? At saka do sa mga kongresista? Kung walang katotohanan yan. So ibig sabihin, mga kababayan, kaya po siya nagdidemandang ganyan kasi nga nanggagalaite siya dahil nga posibleng totoo. Dahil may resibo, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Tinawag din ng kampo ni Carpio na fake o marites ang nasabing issue. No? Ang babaw ng depensa ninyo. Sinasabi na, may 6 billion eh. So yun po yung sinasabi niya. 6.7 billion, hindi 6 billion. 6.7. Wala siyang 6 billion. Sabi nga niya, it's fake and a lie. Marites nga, sabi nga. Tsaka, mga kababayan, tama rin naman. May punto din naman si Mans Carpio. Wala po siyang wala po siyang 6 billion. Diba? Wala po siyang 6 billion. Pero, meron siyang 6.7 billion na outflow-inflow sa kanilang bank account ni Sara. Yun yung totoo dyan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon, kaya po sila nang gagalaite, mga kababayan, ay dahil nga kahit anong gawin nila, malalamangan at malalamangan po si Sara Duterte. Lalo na ngayon at nakikita ng taong bayan na yung mga pagkakamali ni Sara Duterte hindi niya masagot, lalo na yung mga aligasyon ay binabato laban sa kanya. So ano nga ba yung isa sa nakikita ng mga kababayan Pilipino po natin? Sabi po dito, mga kababayan, eto kung mapapansin nyo, di ba nasaksihan ng taong bayan yung 6.7 billion na inflow outflow sa bank account ni Sara Duterte, at dahil po doon bumaba ang ratings, mga kababayan, ni Sara Duterte at bumaba ang tingin ng mga kababayang Pilipino po natin dito po kay Sara. At dahil dyan, mga kababayan, kung babasahin po natin na ito, nakita po nating balita, tie sa presidential survey, ibig sabihin tabla. Nagtabla sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey na isinagawa ng Pulse Asia Research Inc. Sabi pa dito, parehong nakakuha ng 46 voter preference sina Duterte at Tulfo. Tinanong ang mga survey respondent kung sino ang iboboto nila sa pagitan ng dalawa kung ngayon gaganapin ang 2028 election. Ikinumisyon ng opisina ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2. At dahil po dyan, mga kababayan,
tinalo ni Rapi Tulfo sa Luzon. Ito pong si Sara Duterte. Kaya po nagtabla sila. Kasi nga, aminin man natin or hindi, malakas pa rin talaga itong si Sara Duterte sa parting Kabisayaan. Pero kung titingnan nyo po talagang mabuti mga kababayan, kahit hindi pa nag-a-announce itong si Senator Rapi Tulfo at wala pa sa isip niya ang pagtakbo bilang presidente, naaabutan na etong si Sara Duterte. So isa lang ibig sabihin yan. Malaki ang epekto mga kababayan sa political career ni Sara Duterte nung sumabog yung pagpasok at paglabas ng pera na bilyones yung halaga sa kanyang bank account at yung pagtanggap nila ng dividendo sa sindikato. O yan yung isang patunay kung bakit bumagsak mga kababayan at naabutan ni Senator Rapi Tulfo etong si Sara Duterte. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.